Lumipas ang mga taon ng pagiging magkasintahan namin ni Chira. Pinilit kong mahalin siya. Pinilit kong maging masaya, pero hindi ko magawa. Bawat taon na lumipas, sa bawat araw na nakikita ko si Christina, lalo ko siyang minamahal. Chira and I never fight, pero dumating ang araw na naubos ang pasensya ko. It's my fault, I know. But I can't stand it now. Mahal mo pa ba ako? Chira, iyan ka na naman. I do love her. I do care for her. But not the love I have for Christina. I love her like a sister. I never kiss her. She was the only one who initiated that. It was like a sin for me to kiss her. Pakiramdam ko hindi na. Pakiramdam ko never mo akong minahal. Hindi ko maramdaman kahit noon pa. Napasabunot ako ng buhok. Alam mo walang mapupuntahan ang pagtatalo natin. Akmang aalis ako nang harangan niya ang harapan ko. You love me right? You said, you love me. How can I explain something if me, myself, don't understand either? Iniwan ko siyang nakatulala doon. Siguro nga ay kailangan ko munang magpalamig ng ulo. Nagagalit ako, hindi kay Chira kundi sa sarili ko. Nagagalit ako kasi hindi ko kayang gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Pumunta ako sa isang bar. Pero hindi pa man nag-iinit ang puweten ko, nang tumawag sa akin si Euthace. I repeatedly cursed him when he said, he is going to make Christina drunk. Inang lalaki na yun. He is giving me a headache. A pain in my. He knows I love Christina. Kaya palagi niya akong pinagtitripan. Pero sinasagad niya ako. Nakuha ko si Christina ng lasing na ito. Dinala ko siya sa kondo niya. Nagising siya. Bakit malungkot ka? Dinutdat niya ang mukha ko at biglang tumawa. Tumawa din ako. Seeing her like this make my heart pounded even more. Gumagaan ang pakiramdam ko. Nawawala ako sa sarili. Nagiging kalmado ako. She's really cute. Alam kong lasing siya. At hindi niya maaalala ang mga sasabihin ko. Sinabi ko na nag-away kami ni Chira. She said na siya na lang ang mahalin ko. Napangiti ako. Napailing hindi dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya, kundi nakukyutan ako sa kanya. Natutuwa talaga ako kapag sinasabi niyang gusto, o mahal niya ako. I feel heaven. Niyaya niya akong maglasing. Lasing siya pero gusto niya pa. We got drunk. Hanggang sa hindi ako nakatiis. I let myself conquer my love for her. That was my best moment of my life. She slept like a baby. I hugged her tighter and whispered how much I love her. I love you, mahal na mahal kita. I kissed her lips torridly. Deep and intense. She whispered that's why I suddenly stopped. Natulog ako nang kayakap siya. Pero paggising namin, si Chira ang bumungad sa amin. Nakonsensya ako. Hindi ko gustong sabihin kay Christina ang mga masasakit na salita, pero kinain ako ng konsensya. Hinabol ko si Chira, pero nakipaghiwalay na talaga siya. I cried. I really cried hard. Umiyak ako dahil nakokonsensya ako. Pero masama ba ako kung sasabihin kong masaya ako? Dahil pakiramdam ko nakalaya na ako. Sinunod ko ang gusto ni Uncle Riker na pakasalan si Christina. Gusto ko talagang magdiwang, dahil magiging akin na siya. Nagalit ako. Yes, but that was an act. How's my grandson's day? It was really great Lo. I smirked. Umiling si Lolo at tinapik-tapik ang balikat ko. You tricked them. Pinalobo ko ang pisngi kalaunan ay napatawa. No Lo, you tricked them. Tumaas ang kilay ni Lolo, at kalaunay sabay kaming tumawa. Yes, that was all an act. Nakipagdil ako kay Lolo na papatakbuhin ko ng 5 buwan ang hasyenda, kapalit noon ng pakikipagsabuatan niya sa akin. Ang akala talaga ng buong angkan namin, ay napilitan akong magpakasal kay Christina, dahil itatakwil ako nila Lolo. Pero hindi totoo iyon. Even Lola doesn't want the idea to lie with them. But I told her that I really loves Christina, and I wanted to be with her. She can't do anything but to agree. I smirked. They love me right. Bilang kasunduan namin ni Lolo matapos makasal kay Christina, tumakbo akong vice governor ng isla, at pinatakbo ang hasyenda. Ang gusto ko sana umuwi ako sa bahay namin ni Christina, pagkatapos ng 5 buwan na deal namin ni Lolo. Pero hindi ako nakatiis. I wanted to see her.
Hindi ako mapakali sa tuwing naiisip ko na nandoon siya sa bahay na ipinagawa ko para sa amin. Wala pang isang buwan mula nang makasal kami umuwi ako. 12 AM ng madaling araw ako nang makauwi. Sa kwarto kaagad ni Christina ako dumaretso. Maingat akong sumampa sa kama, at humiga sa katabi niya. Nakatalikod siya sa akin. I hug and kiss her head. Nang hindi makontento hinalikan ko na rin ang labi niya. Napangisi ako nang hindi man lang siya nagising. Looks like my baby is a large sleeper. Maaga akong nagising para hindi niya ako makita. I sighed. Tanghali na pero hindi pa siya gising. Even Wina, where is that girl? I haven't seen her. Natigilan ako nang pumasok si Christina sa kusina. Hindi niya ako napansin. Pinagmasdan ko lang siya, hanggang sa buksan niya ang ref. I grinned. Such a sexy woman. I bite my lips to hide my laugh. Kinikilig ba ako? Umiling ako at bahagyang sinabunutan ng buhok. Hindi rin nagtagal umalis ako sa bahay. She looks so tense in my presence and I don't like it. Nakipagkita ako kay Chira sa isang restaurant malapit sa company. She wanted to talk me. So, how's your life as a married man? She smirked. Umiling ako at hindi mapigilan ang ngumiti. Masaya kahit hindi kami masyadong maayos. Umiling siya. Huwag mong pahirapan ang kapatid ko. Alagaan mo siya Denzel. Natigilan ako sa seryusong itsura niya. Napayuko ako. I'm sorry Chira. Nah, don't be. Alam ko naman na si Christina talaga ang gusto mo. Halata naman kasi kapag nandyan siya. Siya lang ang nakikita mo kahit katabi mo lang ako. Nakakatampo talaga. I laughed. Bago kami nagpakasal ni Christina, nakapag-usap na kami ni Chira. Nagkita kami, that time, I thought aawayin niya ako. Pero nabigla ako nang sabihin niyang panag-utan ko si Christina. I was shocked. Iba talaga ang inaasahan ko noon, pero sa sinabi niya gamaan talaga ang pakiramdam ko. Feeling ko konti na lang mapapasakin na si Christina. Pero mali pala ako. Sa gitna ng pagtatawanan namin ni Chira, dahil sa pagkwento niya sa mga kalokohan ni Christina noong bata pa sila, dumating si Christina. She was furious. So I am. Nagagalit ako sa kanya, dahil balak talaga niyang inumin ang wine na may honey. Allergic siya doon. Kung hindi tinapik ni Chira iyon, ako ang tatapon noon. Hinatid ko si Chira sa bahay nila, at ang balak ko puntahan si Christina. Pero naaksidente siya. I gave an annulment paper, hindi dahil papakawalan ko siya. I gave that, dahil alam kong magmamakaawa siya, at hindi niya pipirmahan iyon. I know, she loves me, so do I. Balak ko na kapag bumalik ako kinabukasan at sabihin niyang hindi, I wanna make deal with her. Magsasama kami at bibigyan niya ako ng anak, kapalit ng hindi ko pag-annul ng marriage namin. Iyon lang kasi ang paraan na sa tingin ko hindi ako mahihirapan. If sasabihin ko na magpanggap kami, mayayakap ko na siya at mahahalikan. But my calculation was wrong. She signed the papers. She lived without a trace. Na-depress ako kasabay ng pag-aakalang wala na ang anak namin. I mourn my daughter, even my family. Hindi ko alam kung babae o lalaki siya, dahil dugo pa lang ito. But I prefer my child to be a daughter. Araw-araw, gabi-gabi, naglalasing ako. Hindi ako makatulog sa bawat araw na hindi ko nakikita si Christina. Pinahanap ko siya, pero bigo ako. Hindi ko siya nakita. My family always scold me, but I don't care. I became useless. Pakiramdam ko wala na akong saysay sa mundo. Galit sakin si Christina at hindi na siya magpapakita. I got drunk again, and drove my car even though I'm drunk. Mabagal lang ang takbo ko, pero hindi ako nakaiwas ng may humaharurot na isang sasakyan, at nadali ang kotse ko. Umikot ang paningin ko. Damaloy ang dugo sa ulo ko papunta sa mga mata. Pumikit ako ng mariin. Napangiti ako nang makita ko si Christina. My wife, my baby, I love you. Paggising ko mula sa aksidente, wala akong makita. Wala akong reaksyon. Tulala ako. Pakiramdam ko natutulog lang ako. Hindi ko pinasabi sa pamilya ko ang nangyari, dahil ayokong mag-alala sila. Isinama ako ni Chira sa Amerika. Para magpagamot doon. Saka ko rin nalaman na may sakit siya. Pakiramdam ko ang sama kong tao.
Dahil may sakit siya pero heto ako, parang walang pakialam. Pero anong magagawa ko, wala naman akong nakikita. Ni walang makuhang donor. Ilang buwan, taon, ang lumipas pero wala pa rin. Hanggang sa marinig ko ang usapan ni Shira at Doc Mute. They thought, I'm sleeping while they are talking inside my room, but I am not. My eyes were closed but I'm awake. I heard them. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Na hanggang ngayon ay wala pa ring donor, at nasa 100 plus pa ang bilang bago ako magkaroon ng donor. I got terrified. I got mad. I got scared. Paano kung hindi ako magkaroon ng donor? Paano kung inaantay na pala ako ni Christina? Paano kung bumalik na siya, at ako hindi na makabalik? Sa isiping yun, nagwala ako. Hindi ko matanggap. Nasasaktan ako. I felt Shira's hug at my back. She cried hard, even me. Please Denzel, magpakatatag ka. I love her, gusto ko siyang makita. Gusto ko na siyang makita. I broke down. Unti-unti akong nanghina. Akala ko iyon na yun pero mali pala ako. Paggising ko nakakakita na ako, pero halos mamatay naman ako, dahil sa nangyari kay Shira, tinapos ko siya. Ako ang gumawa sa kanya, at natatakot akong malaman ni Christina iyon. Ayokong kamuhian niya ako ng tuluyan. My child died because of me. And then what? Shira is also died. Because of me. I became miserable. Denzel, what happened to you? Ayusin mo ang buhay mo kung ayaw mong ako mismo ang magtago kay Christina, kapag nakita ko na siya. Bumigat ang bukas ng mukha ko sa sinabi ni Lolo. I can't let that happen. I know Lolo, kapag sinabi niya gagawin niya. Inayos ko ang buhay ko. Hanggang sa makita ko ulit siya. Masayang masaya ako. Pero mas naging masaya ako nang malaman kong buhay ang anak ko, namin. I'm shocked but happy at the same time. Lumuhad ako kapantay niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. I miss him. I miss my son, so much. Nagbara ang lalamunan ko. I'm sorry, babawi si Papa pangako. I love you. I love you, baby ko. Ayoko sa iyo. Patuloy niya akong pinapalo, at pilit na gustong makawala sa akin. Pero hindi ko siya hinahayaan. Ayoko, hindi na sila mawawala sa akin. Mas niyakap ko siya. Ibinaon ko ang mukha sa leeg niya at bamulong. Natigilan siya sa binulong ko, kaya napangiti ako. Kukunin kita pati ang mama mo. I love you both. Kukunin ko na kayo at magsasama tayong tatlo. Ikaw, ako, at si Christina. Magiging magpamilya na tayo. Titira sa iisang bahay at magiging masaya. Gagawin mo yun. Malot ang boses niyang sabi. Tumungo-tango ako at mas lalong ibinaon ang mukha sa leeg niya. Ang bigat ng dibdib ko, pero gumagaan kapag naaamoy ko ang amoy niya. Ang amoy ng anak ko. When I knew her again, I got insane. Tuluyan na akong nabaliw sa kanya. At hindi ako papayag na mawala pa siya sa akin, kahit matapos ko pa ang doktor na iyon. Chris is mine, and no one can take her away from me. Handa akong lumaban ng patas para sa kanya. I thought, okay na, pero nagulo na naman ng gusto niyang makita ang mommy niya. Pero natakot ako. Natakot akong malaman niya ang tungkol kay Shira. Pero hindi ko talaga mapigilan ang katotohanan. Nalaman niya, she's mad. Galit na galit siya sa akin. Umalis siya kasama si Errol. Iniwan niya na naman ako. Kasalanan ko na naman. Go! Kasabay ng pagputok ng isang signal ang pagpapatakbo namin ni Errol ng motor. Go! Kasabay ng pagputok ng isang signal ang pagpapatakbo namin ni Errol ng kanya-kanyang motorcycle. Kapwa parehas ng bilis. Walang gustong magpatalo. Alam ko galit ito, bis na rin sa pagpapatakbo nito. Makikitang mahigpit at humihigpit pa ang pagkapit sa motor. Pinilit ko siyang gawin ito. Ayaw niya ngunit nang sabihin kong may alam akong sekreto ng asawa niya, mabilis rin siyang pumayag. Napangisi ako. Alam ko naman na napapansin niya na ang mga ikan-ikilos ng asawa nito. Unang kita ko pa lamang dito, ay alam ko na may iba, kaya gumawa ako ng sariling investigasyon. He was mad to his wife pero napailing ako. Nang makarating kami sa unang gabundok na rarampahan namin. They call this large double, may taas itong 1.3 na metro at may habang 4.5 na metro bawat gabundok nito.
Nenas ako nang makalampas kami sa pangalawang nirampahan. Nang tumaas sa ere ang mga sinasakyan naming motor, mabilis na nakaabante si Irel. Naghiyawan ang mga manunood. Nenas ako ng sobra. Alam kong magaling siya at pinakamagaling, pero naiinis pa rin ako, sa kaalamang matatalo niya ako. Isang beses pa lamang ako na nanalo laban sa kanya, pero noong nag-aaral pa kami noon. Matagal na akong hindi nakakapag-motocross. Ang masamang pakiramdam ko ay hindi maramdaman. Namawis ang katawan tipong umalsa ang init. Kagabi pa ako nilalagnat, pero parang ngayon lamang pinagpapawisan. Muli kong binilisan ang pagpapatakbo sa motor, at hinabol si Irel. Hindi nalalayo ang layo niya sa akin, ngunit mahirap habulin. Ramdam ko ang pagtama ng mga matatalim na hangin kahit na nakasuot ng gear. Namataan ko ang next loop. A swooping step up, mabilis naming nirampahan ang maliit na gabundok na may taas na 30 centimeters. Mula dito, 3.5 na metro ang layo, bago makapunta sa mataas na gabundok, na may taas na 1.5 na metro. Bumilis ang takbo ko nang makarating sa isang maliit na kabundok at may taas na 1 metro. Muling naghiyawan ang mga tao. Napangisi ako. Dahil sa huling rampa na ginawa ko nagpantay kami ni Irel. Napatingin siya sa akin. Hindi ko man kita ang mukha, dahil kapwa naka-helmet kami, pero alam ko nag-aalab ang mga mata niya, at nagtatajes ang mga bagang. Galit siya, I know. Ibinalik ko sa harapan ng tingin. Nababaliw na nga ata ako, dahil ang mga pinsan ko ang kinukulit ko. But Irel should win this game. Kung hindi, wala siyang malalaman sakin, kung ano ang mayroon sa asawa niya, at kung bakit nag-iba ito ng kilos. Kailang drone sa pangalawang unang maliliit bumilis ang takbo ko. Rumampa sa unang mataas na kabundok na may taas na 2 metro. Napasulyap ako sa umaalong tao. Napapikit ng makaramdam ng pagkahilo, ngunit mabilis na nagmulat nang may mahadjap ang mga mata ko. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Sa paglanding ko sa ibaba, naituon ko ulit ng diretsyo ang paningin. Namamalik mata ba ako? Muli akong napapikit ng makaramdam ng hilo. Tila pagkatapos umalsa ng init sa katawan ko, ay biglang sumama ulit ang pakiramdam ko. Humigpit ang mga kamay sa hawakan ng motor, at tinudo ang speed. Naunahan ko si Irel kasabay ng paghiyawan at nakakabinging ingay sa paligid. Sa muling pagrampa sa itaas ng gabundok, napasulyap ulit ako sa nakita kanina. Umawang ang labi ko, at nanubig ang mga mata. My baby, nagalak ang puso ko. Sa paglanding ng motor sa ibaba, inumpisahan kong bagalan ang pagpapatakbo, hanggang sa makarating sa unang maliit na bundok na may taas na 1 meter. Unti-unting bumagal ang takbo ko, kaya nagawa ni Irel na maunahan ako. Pero hindi ko ipinag-alala iyon. Ang nasa isip ko ay si Christina. I saw her at hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko ang lahat sa kanya. Ang kilos, ang pananalita, ang tindig, her body, ang lahat-lahat sa kanya. Muli akong nahilo. Bago ko pa maihinto ang motor, nabuwal na ako. Napasinghap ang lahat at nagsigawan. I moaned in pain. Hindi naman masakit ang katawan ko, pero napuruhan ata ang kanang kamay sa pagkakatukod dito. Para masuportahan ang katawan, hindi ako masyadong nasaktan dahil nagawa ko namang pabagalin ang takbo bago ako matamba. Tinanggal ko ang helmet at napapikit sa sinag ng araw pati na rin sa hilo. Ramdam ko ang mga sigawan nila. Ang mga mabibilis na yabag. Pero tila umiikot ang mundo ko sa pagkakahilo. Irel curse echoed in my system. Hindi ko na malayan na nakalapit na siya sa akin. I opened my eyes only to see the woman I love the most. Maraming tao ang tumatakbo, pero tila naglaho dahil ang nakikita lamang ng mga mata ko, ay si Christina na tumatakbo at umiiyak, habang tinatawag ang pangalan ko. Napangiti ako. Hindi ko gusto na umiiyak siya, pero pakiramdam ko ay natutuwa ako ngayon, dahil nakikita ko ang pag-aalala nito sa akin. Pakiramdam ko mahalaga pa rin ako sa kanya. Kumibot ang mga kamay upang maabot siya, kahit na alam kong malayo pa siya. Ngunit ang ngiting nakapaskil sa labi ko, ay unti-unting nawala. Nanlamig ako. She stopped running. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong natakot. No please baby, come here. Puntahan mo ako. Pinilit kong bumangon. Nakahinto pa rin siya, at itinigil ang pagtakbo papunta sa akin.
Nagawa ng kalahating katawan ko ang makabangon. Muli akong napadaing sa sakit at hilo, kumurap para maiwala ang pagkakayanig ng mga paningin. Ngunit sa muling pagdilat nilukob ako ng takot. Nahigit ko ang hininga sa nakita. Ang mga taong mabilis na pumupunta sa akin, ay natigil at napatingin kay Christina na sumisigaw. Lalong nataranta ang mga tao, at lumakas ang sigawan. Hindi alam kung pupuntahan ako o si Christina. Nabalutan ng takot ang buong pagkatao ko, nang makita kung paano sumigaw si Christina, at humawak sa tiyan. Napamura ako nang makakita ng dugo sa pagitan ng mga paa niya. No, nang inig ako. I trembled in so much fear. Is she pregnant? Ang baby ko. Nataranta ako at muling kumilos, pero nanlabo ang mga mata ko, at bumagsak ang katawan sa lupa. Umiikot ang paningin hanggang sa mawalan ng malay. Ang baby ko iligtas niyo siya.